Pag dumating yan, I-shop. Kompleto na, ano? Agad kami, pinakuha kami yun. Hello mga boss madam, sa araw na ito bibisitahin natin yung tropa na bagong dating lang po dito sa Canada. Isa na naman po sa mga kababayan natin ang natulungan ni iPams na makarating po at makapagtrabaho dito sa Canada. Ikukwento po natin kung gaano ba katagal yung inintay nila bago sila nakarating dito at gaano po ba kaganda yung company na napuntahan nila. Kaya kung interesado ka po sa topic natin ngayon, iniimbitahan po kitang tapusin ito hanggang dulo. Kung napanood mo naman po ito nang hindi ka pa nakakasubscribe, subscribe mo na rin para nang sa ganun maging updated ka. Anyway, siya nga po mga boss ang tropa natin. Shoutout ulit sa'yo Pre Malbert at sa mga kasama mo. Ito pong si tropa natin ay kung hindi po ako nagkakamali, siya po ay pangatlong batch na kinuha po ng employer din namin. Swerte nga po nila dahil sa kabila ng humihigpit na naman po na policy dito sa Canada. Baka may magtanong din po kasi sa inyo dahil marami pong nagme-message sa akin. Nabalitaan ko rin po na parang hindi na nga po kukuha yung employer namin. Inuubos na lang po ng employer namin yung mga natira sa Pilipinas na hinire nila dahil baka magbago na nga po ulit ang policy ng immigration, lalo na nga po at magbobotohan na dito po sa Canada. Pero ang payo ko pa rin po sa inyo ay ituloy nyo pa rin yung pag-a-apply nyo. Pa rin po kayong mawalan ng pag-asa. Marami pong agency na nagpapaalis pa rin. Lalo na po kung kayo ay mga skilled naman. Mataas pa rin po yung chance nyo basta maghanap lang po talaga kayo ng isang legit na agency. Abang-abang lang po kayo lagi sa kanilang mga posted hiring. Mayroon pong tugma sa experience nyo o skills nyo, pasahan nyo po agad ng mga resume o ng requirements. Guys, ito pong si tropa natin. Kasamahan ko lang din po siya sa trabaho sa Pilipinas. Halos po kami lahat mga boss, kung alam nyo lang, nagbakasakali lang din po kami. Pag-apply po namin, hindi naman po talaga namin sineryoso. Hindi namin nakalain na papalarin po kami. Kasi po kung may trabaho naman po kayo sa kasalukuyan, magtuloy-tuloy pa rin po kayo sa pag-apply, lalo na po ngayon napakadali lang, through online na po ang pag-apply. Wag na wag po kayong titigil mga boss, yun lang po talaga ang maipapayo po at sikreto. Wag po kayong titigil, lalo na kung nasimulan mo ng mag-apply, nagkumpleto ka na ng mga requirements. Unang-una, kapag tinigil mo po, ang daming masasayang, yung effort mo, yung oras, yung pag-absent mo sa trabaho, yung pagkuha mo ng mga requirements, yung gastos. Lalo na po sa una, hindi talaga binibigay sa atin kapag hindi pa para sa atin. Minsan kasi may mas magandang inilalaan sa atin ng Panginoon, di ba? Naniniwala po ba kayo dun? Kaya kung isa ka po sa nagtitiwala sa taas, yan po yung wag mo ring tatanggalin. Yung magtiwala po tayo sa kanyang magagawa. And yun mga boss, andito na nga po kami sa tinutuluyan nila. Swerte nga din po nila dahil dito rin po sila napunta. Bukod sa swerte na po kami sa aming agency, swerte pa po talaga kami sa aming napuntahan na employer. Swertehan lang din po kasi talaga mga boss dito sa Canada. Hira po kasi yung ganitong employer na magbibigay po ng libreng isang taong upa at isang taon din po ang libreng sasakyan. Kasi po, re-real talking ko na rin po kayo, hindi rin po talaga madali ang buhay dito sa Canada. Dating mo po dito, hindi naman agad instant millionaire ka. Mahirap po na magsisimula ka pa lang dito sa Canada, walang-wala ka, tapos may naiwang ka pa pong utang sa Pilipinas. Alam ko po marami sa inyo, kasama na po ako, na umalis po ng Pilipinas na may naiwan na utang, pamilya, kabit, ay hindi pala kasama yung huli guys. Ibig kong sabihin po mga boss, kung kayo po ay mangingibang bansa ay talagang dapat ready po kayo. Yung katawan mo o physically, matatag yung loob mo lalo kung malayo ka sa pamilya mo. Tigit sa lahat, dapat matatag din yung bulsa mo. Kasi kung gusto mo po talaga makarating ng Canada, mamumuhunan ka po talaga. Pero nagpapautang naman po si paring Arlen natin kaya walang problema. Kita nyo, dudukot na agad eh. Kidding aside lang mga boss, para hindi kayo mawala ng pag-asa, dapat masaya pa rin tayo at positive lagi. Basta wag lang sa COVID. Yun lang boss ang sharing natin sa araw na ito at sana'y nagustuhan nyo po at paggabi na nga uuwi na rin po kami. Salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Maging mapagpasalamat po tayo anuman po yung ating maging sitwasyon sa buhay dahil ang importante naman po talaga ay mahalaga. Salamat, thank you, merci, and goodbye.